Hello everyone! Ayan guys, yung aking tanim na talbos ng kamote. Malalaki na naman ang dahon niya, kaya ready to harvest na yan at ilagay ko sa aking tinulang manok. So tingnan ninyo guys, mas masarap naman pakiramdam at magtingin-tingin pag mayroon kang sariling tanim. Ayan, nakakatuwa lang talaga, pero at least na pakinabangan natin. Ayun no, kinukuha ko na, ginugupit ko na. At sinasamahan ko na rin ng tangkay niya kasi andyan ang vitamins sa mga green vegetables na yan. Ang tangkay niya ang nagabigay din niya ng vitamins. More healthy. Now, napaka-fresh guys. That is organic. Yeah, look at that. It's long yung kanyang tangkay. At ayan guys, ang aking nakuhaan, marami na. Oh. Pwede talaga sa isang gulay. Ayun. Ang sarap naman. Naalala ko yung buhay sa kabukiran. Pag sa kabukiran ka kasi marami kang tanim, ayun. Hindi mo na kailangan bumili ng gulay. But siyempre dito tayo sa city, kailangan natin magtanim-tanim para libangan masaya. Ayan guys, maggulay na ako ng tinulang manok. Matigas na manok yan guys, yung bigay ng itlog, nag-supply ng itlog, so tumatanda sila. At masarap pag ginawa mong tinula, kaya lang ilaga mo ng matagal. Talagang matagal ang luto mo niyan. Inabot ako ng 1.5 hours sa pagluto niyan. So ayun, pinapakita ko sa inyo, ayun. At lagyan ko siya ng sayote. Masarap. Wala akong papaya. So, sayote. Normally, masarap ang papaya dyan. At ngayon, ayan yung aking talbos ng kamote or kamote tops. Masarap na ihalo yan dyan. Wala akong lemongrass. But mayroon akong black pepper seeds. At mayroon tayong bay leaf. May onion, ginger. Ayan. So, yan. Ang aking mga ingredients or ang aking mga spices. So, ngayon guys, magsisimula tayo ng pagluto. Kasi, ayun, matagal ang pagluto natin dyan. Masarap yan guys. Kaya guys, gisahin muna natin. Lagyan natin ng konting oil. At gisahin ang ating mga spices. Ang aking ginagamit na oil ay less of sugar and less ang kanyang fat kasi di natin kailangan ang fat. So ngayon, igisa na natin ang ating garlic. Tuloy-tuloy lang natin sa pag-isa ang ating garlic hanggang sa mag-brown kasi masarap kasi ang garlic, yung aroma niya. Naku, pag na-brown mo yan, ang bango-bango. Parang nagadagdag din siya ng flavor. At ayan, sundan natin yung ating ginger, onion, at saka bay leaf. Samahin na rin at halo-haloin hanggang mahalo ng maigi at maluto din yung ating onion hanggang lumabas ang mga flavor. At ayan guys, ilalagay na natin yung ating black pepper seeds. Then haluin ulit. At tuloy-tuloy lang. So ngayon, i-add na natin ang ating chicken. Isang chicken yan guys, hiniwa ko lang malalaking pieces. Kasi hindi naman kailangan natadtarin natin ng maliliit. So maganda naman malaki-laki. Ayan, tuloy-tuloy lang. At maya-maya, lagyan natin ng tubig. Ayan. Niluto ko muna siya walang tubig kasi para mag-produce na rin siya ng sariling tubig at saka mantika. But ayan, yung parang ginisa mo rin sa sarili niyang mantika. Ganun ako magluto. So ngayon, okay na siya. Tingnan ninyo. Naluto siya ng sa sarili niyang mantika. Yung mga kasabihan ng mga matanda na niluto sa sariling mantika. Ayan, nilagyan ko na ng mainit na tubig.
Kasi mas maganda na ang ilagay mo ay mainit nga tubig para hindi mag-change ang kanyang temperature. Pagkatapos, tingnan mo, nagkulo kaagad. Tuloy-tuloy ang kanyang pagkulo. At at least, hindi ka pa maghintay na hanggang mag-init kung malamig ang ilagay mo. Kailangan mainit na tubig ang ilagay mo. So, ayan guys. Hintay-hintayin nga natin yan. Talagang i-boil natin yung matagal pero mahina lang ang apoy. Kasi hindi padalian yan. Nagawa ng napakatanda. Okay, takpan, lagyan muna natin ng takip. At lutuin. At ayan, ready na siya. Tingnan ninyo guys. May konti lang siyang taba, pero kukunin ko naman yan. Ang ginagawa ko kasi niyan guys, kung luto na ay pinapalamig ko at kuhaan ng taba. So ngayon, idagdag ko na yung chicken cubes ko. Kasi para masarap, lalong masarap. Then, dinagdag ko na yung ating sayote para sabay-sabay na silang maluto. Ayan guys, so lutuin ko lang yan ng mga 15 minutes. Ayan, nilagyan ko siya ng takip before. And now, ready na. Lagyan na lang natin ng aking fresh na talbos ng kamote. Para, ayan. Hindi naman kailangan niloloto ng husto yung talbos ng kamote kasi pag na-overcook naman yung mga green vegetables na yan ay nawawala ang kanyang nutritions or nagahina ang kanyang mga vitamins. Kaya kailangan half cook lang. So, ayan guys, ready na yan. Pwede na tayong mag-mukbang kasama ng kanin. Ang sarap-sarap na. Pwede healthy kaya na pagkain at sabaw. Masarap humigop guys pag malamig ang panahon, lalo dito sa amin malamig na panahon. Kailangan mo talaga ng mainit na sabaw at kanin. So halika kayo guys, i-enjoy natin yan lahat.